Hello mga kabibig, welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Naku po, booking itong si General Torre at si Remulla mga kabibig, John Vic Remulla mga kabibig. Attend na attend pa ito si John Vic Remulla sa boxing di umano ni Torre at ni Baste. Alam pala ni Remulla na itong si Baste ay aalis sa araw na ito. Matagal na palang alam ni Remulla na si Basti ay aalis sa araw na ito. So anong ginawa ni Remulla doon? Hindi ba niya ininform si Torre sa schedule ni Basti? Nako, parang pinaglaruan ni Remulla si Torre or si Torre at Remulla ay magkasabwat para pagmukhaing duwag si Basti sa mata ng mga Pilipino. Nako! Basti, nag-congratulate ka General Torre pero iba ang atake ni Basti. Binuking ni Basti. At agang pinost ni Basti, ito sabi pa ni Basti, sad. Chimps from the planet of apes cannot comprehend. Congrats Diwata Torre. Tingnan nyo. Hindi daw maka-comprehend or maka-analyze, makaisip ng tama si Torre. Sa kasi, ito shinare ni Basti Duterte to Ito kabibig. Share ko sa inyo, baka sabihin niyo namang chismis lang to. Ito kabibig. Ito ang pinost ni Basti Duterte ngayon. Travel Authority. May PA pala si Basti na pinirmahan ni John Vic Remulla. So naging masama ngayon si John Vic Remulla kasi ang pagtingin ng mga tao kay John Vic Remulla ngayon ay parang pinaglaruan si Torre. Hindi talaga nakapag-advise si John Vic Remulla kay Torre na, uy Torre, yung schedule mo, matagal nang may travel authority si Basti na umalis sa Pilipinas. Tingnan natin ha. Ay, meron pala Date granted, July 20. Mayor, ito, Singapore, July 25, 2025, July 2025, personal reason. Nandyan, ay, nandyan ang pirma ni, nandyan ang pirma ni Remulla. Diba? Date granted, July 20. Kailan ba naghamon si Basti? Mga bibig? July 20 or July 19? Hanapin natin ha. Ito yun mga kabibig. Ito yung sinampal ni Basti Duterte sa nagsasabing duwag siya. Sabi ng iba, sana kinancel ni Basti ang kanyang flight going to Singapore kung talagang lalaki siya at talagang hindi siya natakot kay Torre. Anong unahin niya? Pamilya versus Torre? Ang unahin ko, pamilya ko. Kayo, kung kayo mag-decide, yung talagang logical thinking ba, critical thinking pag-usapan, ano unahin mo? Yung pamilya mo na nangangailangan sa'yo? Or si General Torre na puro lang optics? Puro lang padrama? Kasi ang sabi lang ni Baste, sasapakin niya si Torre, ginawang boxing ang pag-intindi ni Torre. O ngayon, boxing plus magkaroon siya ng charity. Parang nakakatawa lang, no? Ito pala yung video kabibig na talagang pinatulan na ni Basti itong mga taong ito. Nakakahiya, no? Kasi kabibig, if you try to think, parang napahiya si Torre ngayon. Kasi alam pala ni Remulla na aalis si Basti. Opo, kabibig. Aalis si Basti. Tapos hindi man lang pinagsabihan itong si niremulla si Torre niya, oy Torre, pwede mo i-move yung araw kasi si Basti wala talaga sa Pilipinas. 'Di ba? Ito kabibig ha, manood tayo sa video ni Basti ha para maintindihan ninyo. Oo. Kasi marami nagsasabing duwag si Basti. Hindi duwag si Basti. Sabi nga ni Basti, wag lang Sunday kasi family day ko yan. May naka schedule na diyan. At sino ka ba? 'Di ba? At sino ka ba? Para ka talaga but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kasi may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag-job mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan
pinsa yan sa mukha mo. Pag job mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Kung serious ka talaga, ha? But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Yun, ito pala yun. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Oh. Wednesday, or any other day. Kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag job mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag job mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Kung serious ka talaga, ha? Oh, yun pala kabibig. Ito naman ang sagot ni Torre. As you can see, we exerted a lot of effort in this event. Torre, ikaw lang yung nag-schedule. Kasi hindi ka nakipag-meet ni Baste. Di ba sa boxing, dapat two parties meet at the specific condition. Ikaw lang ang nagbigay ng condition. Oh, 'di ba? Kumasa ka. So ikaw ang nagbigay ng condition. Mas marami pang positibo para sa inyo, 'di ba? Advantage sa inyo. Kasi alam na ni Remulla, I am sure alam mo din. As you can see, sabi ni Torre, as you can see, we exerted a lot of effort in this event. I don't think he is worth responding to at this point. We should just let him be in his own world. Tapos si Remulla kabibig, alam naman yan na si Baste wala sa Pilipinas. Nag-attend talaga. Anong klaseng pag-iisip meron si Remulla? Alam naman niya na wala si Baste, nag-attend talaga siya. 'Di ba? How do you explain this phenomenon? Phenomenon talaga, no? Tingnan niyo si Remulla nandun, 'di ba? Kaya sabi ng isang netizen dito, 'di ba? Nakakatawa. Booking ang drama nila mga kabig. Sabi dito ni Miss MJ, seriously, while countless Filipino reel from devastation of back-to-back storms, grappling with hunger, loss, and despair, you public servants choose to waste time, energy, and taxpayers' money on this political circus and PR drama. This isn't good governance and leadership. This is distraction. Just like the Roman emperors of old, offering bread and circus to pacify the masses and make them forget their hunger and pressing issues. Different century, same deception. How much longer will we tolerate this insult to our collective suffering? Diba? Just in, acting Mayor Sebastian Duterte released a knockout evidence against DILG John Vic Remulla and PNP Chief Torre. July 20, 2025 pa na-approve ang travel clearance for Baste para sa scheduled travel to Singapore between July 25 to 27 at to 29. Bakit sila nag-schedule ng July 27? Mga manloloko, optics pa more. Di ba mga kabibig? As in, halata na, alam na natin kung ano ang mga klase ng kadramahan meron sila. Di ba? Sabi dito, send in the clowns. It is a theoretical reference, meaning that when a performance is going poorly, clowns are brought on stage to provide humor and distract the audience. So, naging clown si General Torre because ang daming nangyari sa BBM administration. Baha, flood control project, hinanap ng mga tao. Yung issue kay Liza Marcos, yung kay Trump at ni BBM, yung 1% lang. So, para matabunan ang issue na ito, ginawang si Torre. General Torre is the kind of leadership the PNP now stands for, full of gimmicks, showmanship, and self-promotion. Ginamit pa yung taong bayan for the charity na yan. Then no wonder yung Duterte is frustrated. You won a boxing match with no opponent, but you're losing the real fight, public trust. You were given a badge, not a stage. You weren't appointed to entertain. You were called to lead with integrity. From Joe Mark de Leon Tacan. Ito pang sabi niya, grabe naman, alam pala ni Remulla na aalis si Baste. Siya pa ang nagpirma. Nako, grabe ka naman Natatawa lang ako kabibig pa sa gimmick nila na pagmukhain nilang duwag si Baste
At ngayon, sinampal sila ni Baste. Oh, parang tatay at bride na pilit itinutuloy ang kasal kahit alam nila na nasa laot pa ang groom. Kasi excited na si girl na isuot ang gown niya. Ganon ka unreasonable ang boxing match na yan. Ang pinakabangag. Oh, dumalo pa ang ama as if di niya alam na di makakarating ang groom kahit siya mismo ang nag-book ng ticket na ang arrival ay sa Makalawa pa. Group effort pala to, sabi ng mga netizen. 'Di ba? Nakakatawa lang kabibig. 'Di ba? Pinagtawanan tuloy si Torre at si John Vic Remulla. Sabi dito, hindi pala in-inform si John Vic ni John Vic Remulla si Torre. Kaawawa naman. Ginawa talagang clown si Torre. Hala? Well, General Torre is already explained his side. My point naman si General Torre na siya ang kumasa, siya na ang nagbigay ng event, ng specific place, specific time, nakakaya naman kung sasabihin niya, i-move natin. So, a collaboration of and media highlighted stupidity on Philippine setting. Hala ka, mga kabibig. Yan ang komento ng mga ilang netizen. Dug show, kachipan, bedrock bottom, my goodness. Congratulations, Chief PNP. Hala, grabe chief talaga. Ay, nako mga kabibig. Ay, nako. So, yun kabibig ang punto ng ating mga netizen. If ito kasi yung ang iba kasi is na misinterpret yung statement ni Baste. Ito kasi si Baste din, katulad ng kayang ama, oo. Story ng story lang, o tira ng tira lang. Knowing, ito, kabibig ha, panoorin talaga natin ang full na part ng video na kung saan doon sinabi ni Baste ang kanyang excited siyang makasuntok ng isang unggoy. Sabi talaga si Baste. Let's watch this video. Ngayon. However, ganito yan. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity? Why do you need, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? Nabaha dyan sa Metro Manila. Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit ba kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Oh. Well, hindi ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, but I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi ang sagot naman ni Tori kanina is hindi na siya available kasi marami siyang trabaho. Sa Baste na schedule, hindi na siya available. Ngayon lang daw siyang available this time. Wow. So yung pagsuntok mo, pag job mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag job mo, balik agad sa mukha. Ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. I think you've succeeded in the smoke screen that you provided for this administration. Na una, yung visit ni Marcos na tinatawag nila na smoke screen. So it means lang si Tori, nasucceed si Tori na magiging smoke screen siya sa totoong issue ng bansa. So parang commercial break, parang sabi ng iba, parang pagbibigay ng diversionary tactics itong si Tori. Nag-succeed daw. Success where we got a 1% reduction of the 20% imposed tariff on us. So, tsaka yung baha dyan, ginagamit mo pa yung demise of the people, to divert real issues. So, kung gusto mo talaga, dalawa lang yan. Either puntahan kita, tayo lang dalawa, magsama ka lang ng bodyguard mo para kung may mangyari sa'yo, at least may mag-alsa pa sa'yo sa hospital. Suntukan tayo, walang gloves. O kung gusto mo yon, ganito. These are my conditions.
pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. May takot sila sa ganyan. Papalagan ko yung charity mo na yan. So wag lang Sunday, ilipat mo ng then kung papayag ka sa kondisyon ko, wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Matagal ko na rin, huwag ka mag-alala, Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Huwag lang Sunday. Kasi hindi mo nga ako nagsiset ka ng schedule na hindi mo ako kinakausap ng maayos. Mag-usap tayo ng maayos. Tapos yung depensa mo, unahin mo muna. Medyo kapos eh. Okay naman yung suntok mo. May ano pa. May laban. I-push up mo yung pinakiyod ba? Maganda. Pinakiyod. Kung gusto mo, you tell the president, all elected officials should undergo a hair follicle drug test, let it come out of his mouth, then I will do it. Let's go! Kumasa ka. Or, kung lalaki ka talaga, subukan tayo! Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Stupid as journalist as you. Sino bang journalist na yun? Sige. Ito pala ang nangyari kabibig. Ito Ano daw, using taxpayers' money? Yung pakulo nila ni Tore, sabi dito, Baste Tore match is a smokescreen on the flooding issue and Supreme Court decision declaring the impeachment of VP Sara as unconstitutional to diminish the reputation of Baste. Para sirain ang reputasyon ni Baste, para pagtakpan ang flooding issue, ang flood control project at ang Supreme Court decision to insult the Duterte family. Fact, ito pala yung katotohanan. Baste filed for travel authority last June 2025. Matagal na pala. Kasi ang travel date is July 25 to 29. Baste challenged Tore on July 19, Saturday, in his program Basta Dabawenyo. Travel authority was approved on July 20, 2025. So after na ng kanyang pag-challenge kay Tore. So na-approve ni Remulla. Tore accepts challenge on July 24. GAB sanctioned the event without any agreements from both camps. July 25, immediate preparation for the venue started. Ang dali. Baste left for Singapore on July 25 as stated in his travel authority. Bout date Tore demanded is July 27, which is Sunday. Now, wala pa naman si Baste dito. Now, the spin. Tore and his handlers knew that Baste could not be present on July 27 because he filed his travel authority from DILG last June. Hence, Tore demanded the date knowing that Baste will not be in the Philippines. The Games and Amusement Board or GAB sanctions about but one of the parties is not informed. GAB is under the office of the president. Agoy, yun pala. NBI leaked the information of Baste's departure for unknown reasons. Nga no. DILG knows of the TAA and department weeks ahead. And departures weeks ahead. DILG has the approved copy of the TA last July 20. Tore report to the DILG. If Tore agreed to the challenge, why was Baste not informed? Why was the preparation so swift? Got a venue and other arrangements within 24 hours. So, who is the real coward now? If you'll accept a challenge and made your own instant preparation, set your own date and time, plus not telling your opponents and clearly knows
what he cannot be there, then you just accepted the challenge without any intent of really going through it. Ay, ito pa. Please leave Kong Pulong out of this. Second, while it is true that Mayor Baste mentioned a boxing match, it was not even serious. Third, assuming that it could have been serious, it was PNP Chief Torre who set the conditions of the date and time. Mayor had nothing to do with that as he had a pre-scheduled trip. Fourth, what you have failed to consider is Mayor Baste agreed for a schedule on Tuesdays or Wednesday, but the PNP chief went ahead with the venue and promotions. You need to consider those factors. Oo nga, no? Hindi mo lang kinonsulta ni Torre si Baste. July 27, agad, promotions, agad gawa. Di ba kung mag-boxing kayo, make sure you have the specific time and date na talagang pinag-usapan. Kung talagang seryoso sila nito. Di ba? Nako po. So, yun na kabibig. Yun ang mga haka-haka ng tao. Yun ang mga komento ng mga tao. Alam pala ni John Vic Remulla. So, sino nagmukhang tanga? Tama din. Si Torre, nag-report kay John Vic Remulla. So, parang pinaglalaroan nila yung sarili nila. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.